Sulat ito Paul sa mga believers o Kristiyano na nasa Roma na hindi pa niya narating. Hindi pa siya nakarating dito. At yung Book of Romans, siyempre sinulat niya sa mga taga-Roma. Yung mga taga-Roma, hindi po sila mga Hudyo. Hindi po sila mga Jewish people. They are Gentiles. Kasi nung araw, dalawa lang. Actually, tatlo. Merong Hudyo, pure Jewish, meron Samaritan, that is half Jew and half Gentile, and then Gentiles. So, nung magsulat si Paul sa taga-Roma, sabi niya, kayo ng mga hindi, sa mga Hudyo katanda dito, kasi nung araw, yung luna ko, kapag kagalit, tinatawag kami, ng mga hindi kamo. Parang outside, parang hindi ka kasali. Yung mga Gentiles, hindi naman talaga sila kasali, dati. Pero dahil kay Kristo, sabi niya, those you also are among those Gentiles who are called to belong. Nakasali na kayo. Sa Tagalog ko yung sinasabi. Siguro mas magandang sabay-sabay natin dito sa dito. Pili ba? Sabay-sabay natin basahin. Ready? Go! Kayo'y bilang sa mga tinawag na maging kasunod ni Jesus. So, you are called to belong to Jesus Christ. Lahat tayo ay tinawag upang maging kabilang o maging kasali sa katawan ni Kristo. Amen. Lahat naman tayo dito kabilang sa mga tinawag na tagasunod ni Kristo. Can you raise your hand? With confidence, hindi dahil magaling ka, hindi dahil mabait ka, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Can you say, yes, I belong to Christ? Yung upaw, ang pumulitan. Yung iba, what about you? O kasama pala, yung iba pala dito kasama, pero hindi kasali. Sabi natin dapat kasali. Ulitin natin. Sigurado pa tayo kabilang na tayo sa mga tagasunod ni Jesus. Please. Thank you. So, maliwanag. Bagamat tayo yung mga hindi, dahil sa ginawa ni Jesus, kabilang na tayo sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesus. So, we belong to Christ. That's settled. Another verse, para lang sa ating biblical basis. Romans chapter 12, verse 5. Ano nga pa? Romans chapter 12, ano nga yung ating manalang very familiar verse yan? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Diba? Memorize, diba? Yung hindi memorize, pero familiar. Kasi verse 1 and 2, sabi ko, I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable unto God, which is your spiritual act of worship. Una ng worship. Therefore, sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will be able to know what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. That's in verse 1 and 2. Yan ang palagi natin sinasabi, huwag tayo makiayon sa mga ginagawa ng sanlibutan bagtos, mabago natin isipan upang masundan natin ang kalooban ng Diyos. So, in verse 5, pag binasa po natin yan, ito po ang sinasabi. Again ha, in Christ, doon sa chapter 1, verse 5, verse 6, we belong to Christ. Kahit mga Gentiles tayo, we belong to Christ. And in verse 5 ng chapter 12, ito ang sinasabi. So, in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Take note, nandun na naman yung word na belong. But this time, the word belong
is associated to one another. Doon sa verse 5, yung word na below is associated with Christ. We belong to Christ. But in verse 5, we belong to each other. You see, hindi lang pala tayo dapat makasali kay Kristo o mapabilang kay Kristo, dapat makasali tayo at mapabilang sa isa't isa. Sa Tagalog, let us read this all together. Sige, ready, go. Gayon din naman, you see, so, yung belongingness o ang pagiging kasali o kabilang, dalawang bagay. Kabilang tayo, nagkasunod na Jesus, we belong to Christ, but we also belong to each other. So, nung tinawag tayo na makisali, sa mga video na huli, diniscuss ko namin, there is a big difference between kasama at kasali. Pwede kasama ka, pero hindi ka pala kasali. So, yung pagiging kasali o kabilang or belongingness, dalawa po yun. We belong to Christ and we belong to each other. Meron lang sinasabi, napupuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. We belong to one body. Yung body dyan, ano? Yung katawan dyan, sino? Ano? Yung katawan na binabanggit dyan, sino? Oh, sabi natin kanina, we belong to Christ. Okay na yun. Pero dito sinasabi, may katawan, may napupuo tayo sa isang katawan ni Kristo. Ano yung katawan ni Kristo? Ha? Tayo? Ano tayo? Ha? Makikita po sa natin yan mamaya para... So, sabi natin kanina, yung mga youth, yung mga bata, yung mga garo, maaari kang kasama, pero hindi ka kasali. Sa church, maaari nandito ka, kasama ka, pero baka hindi ka kasali. Why? Kasi yung pagiging kasali o kabilang, it involves a relationship. Relationship with Christ, a relationship with one another. So, yung katawan na binabanggit yan speaks of the body of Christ, which is the church. Ano? At pag sinabi natin church, please, ano lang ito, short review. Pag sinabi natin church, it's not the building. Hindi ko yung gusali. Di ba? The church is the people. Ang tawag po niyan sa that's why we cannot say, we are the simbahan. Hindi po. Kasi yung simbahan is the building. But the iglesia is the people. Kaya pag sinabi, we are the church, sa English, we are the church, dalawa po yun. Church, building, and church, people. So, liwanagin lang po natin ito para mas maintindihan natin. Ecclesiology, tawag po niyan. From the word ecclesia, sa Greek. Ecclesiology or the doctrine of the church. Doktrina po ito, pero paslahan na natin ng kundi. Para maintindihan natin when we say, we belong to the body of Christ. Nakasama tayo sa katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. Hindi po yan religion, kundi grupo ng mga tao. So, basic concepts of the doctrine of the church. The church was founded by Christ. Dapat maliwanag yun. Kapag ang iglesia ang umpisa ay tao, hindi po yan
tunay na iglesia ni Cristo. When I say iglesia ni Cristo, I'm not referring to ego. I'm referring to the body of Christ na ang nag-umpisa at ang nag-establish ay si Cristo. Sabi niya, I will build my church. Upon this rock, I will build my church. So, the church was founded by Christ. Kung paano? Kasi sabi natin, ilang taon na tayo dito? 43, nung umpisa na ma-establish. Kung di ba tao? Kasi may bila na yun, kung ilang tao lang. But, sa doktrina ng simbahan o ng iglesia, dapat maniwala nito. Ang church, dapat ang nag-umpisa nito si Cristo. Mapapansin natin mamaya yan. Baka maguluhan kayo. Kung bakit kami, 43rd founding anniversary ko, may foundation. Makinig lang po tayo at sana God will give us the wisdom and opinion. The church is the people called out by God. Ang iglesia ay yung mga taong tinawag ng Diyos. Sabi natin kanina, the people called out by God from darkness. Sabi ni Paul sa Ephesians, kayo dati kayo sa kadiliman. Ngunit tinawag kayo ng Diyos para mapunta sa liwanag. From darkness to light. We are the people called out by God. They're in church. Then the church is the body of Christ. So yun lang yung sinabi sa Romans chapter 12, verse 5. Isang binubuo tayo ng isang katawan ni Kristo. So we are the body of Christ. Then the church is the bride of Christ. Isa sa itinuturo sa Bible yung ang iglesia, tayo yung isang bride, yung babae, kasi yung lalaking groom. Diba? Meron kasalang magaganda at ang church ay itinuring na bride of Christ. Kaya ngayon mga parable sa Bible, parable of the 10 virgins, diba? Na meron 10 babae na maghihintay sa pamanunon, sabi sa Bisaya. Tapos naghihintay sila yung 5 na katulog. Nakatulog ka, tapos kung happy gabi na, may sumigaw na, nandito na yung groom. Niya na ang pamanunon. Aton, wake up. Tapos anak-anak na yung ilaw ng 5. Yung sa 5, okay, kasi nakapag-ready. But the point is, the church is the bride of Christ. Meron, sabi, there will be a great wedding banquet in heaven. 5 titik sa kasal. Kung mag-isip ka ng the best, yung granding kasalan, wala nang higit sa granding kasalan na magaganap sa langit. Kasi lahat ng mga bumubuo sa body of Christ, bride of Christ, tayo ay nandun. So the church is the bride of Christ. The church will be raptured by Christ. Ayun. Ang rapture, isa itong naturuan na sinasabi, pinag-print man ay, isang-isang lang ng mata. Kaya sabi ko sa ibang passage ng Bible, yung nasa rooftop, huwag nang bumaba. Yung nasa field, yung nasa una, huwag nang umuwi ng bahay. Dahil sa isang mata, all believers will be caught up. Kaya tawag niyang rapture, ibig sabihin, caught up. Bigla po yan. Di natin alam. Kaya nga may mga scene, may mga bigla nag-rapture. Bigla nag-rapture, tapos yung pastor na nag-preach. Naiwan. Kaya meron akong t-shirt kung araw, sa likod may nakasulat, in case of rapture, bring this t-shirt to my pastor. Kasi sa rapture, biglaan ito. Biglaan na ito pagbigaan. Ini-imagine ko kung ang piloto Kristiyano, tapos
tapos nag-rapture, biglang wala na magpamali sa aeroplano. Kung ang driver ng bus, Kristiyano at nag-rapture, ano na? So, chaos. Hindi na, wala na. Kung sa pamilya, kung gabi nagtutulog ang lahat, tapos nag-rapture, yung iba, Kristiyano, may nagtanggap kay Kristo, yung iba hindi. Ano ang iwan? But the point is, the church will be raptured by Christ. Tayo, yung mga tao na tinawag ni Kristo will be raptured. Another concept ng church. The church is a family. We are a family. And ito, para maintindihan natin madali. There is such a thing as universal church and there is a local church. Universal. Pag sinabing universal church, ito po yung mga tao tumanggap kay Kristo sa iba't ibang lugar, sa buong mundo, sa iba't ibang panahon, ang tawag po sa kanila universal. Lahat po yan. So, yung mga tumanggap kay Jesus, first century, hanggang ngayon, lahat po yan ang tawag ay universal church. Lahat po tayo, take note of this, lahat ng tao tumanggap kay Jesus na personal na tagapagligtas sa Panginoon belong to the universal church.